Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Medyo inalat po tayo dahil nagkatrangkaso tayo ngayon. Siguro ito'y dahil sa pagbabago ng panahon, no? Galing ng tag-init. Ngayon naman ay tag-ulan na. Kaya nanibago po yung katawan natin. At usong-uso po ngayon ang trangkaso. Kaya mag-ingat po tayo. Anyway, may hearing po na naman ngayon sa Kongreso. Itong Quadcom, nabuhay na naman. Baka siguro ito na yung last hearing. Kasi magtatapos na ang 19th Congress. At dyan, ginamit ni Tamba yung Kongreso na yan, yung Quadcom, para gawing weapon bilang pang-atake sa mga Duterte. No? At marami po ritong mga kasinungalingan, mga pananakot na ginawa para mapilit nila ang isang tao na pumirma ng affidavit at tumistigo laban sa mga Duterte. Ganyan po mga ginawa dyan sa Quadcom na yan. At sana matapos na. Buti nga sa kanila, yung iba ay natalo. Yan si Dan Fernandez, si Boldila, at yung isa, yung dating rebelde. Buti nagtatalo sila, no? Buti nga sa kanila. Yan ang napala nila. So, siguro, matatapos na yung Quadcom na yan. Baka last hearing na yan. Anyway, impeachment pa rin po ang mainit na pinag-uusapan. Bukod po sa mga nagrarally sa wage hike, may nagrarally rin sa PhilHealth. Ayan, lumalakas na po ang ulan. Yan po ang tinatalakay sa mga radyo, sa mga balita po, impeachment. Yan pa rin yung pinag-uusapan talaga. At dahil dyan, ito po ang nasabi ni Senate President Chis Escudero. Hindi ako pabor, hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. Hindi ko alam kung baka ma-misinterpret natin si Senator Chis Escudero. Anyway, pakinggan na lang po natin si Chis, no? Eto. Sa SP yung speaking of panggigil, di ba dapat yung tayo mga Pilipino, manggigil talaga tayo pagdating sa issue ng accountability? Oo, bakit hindi? Pero napakaraming ibang accountability na hindi naman nanggigigil yung parehong nanggigigil dito. No, tama. Ha? Maraming accountability na dapat questionin. Pero bakit si VP Sara lang? Pagdating sa confidential fund, ang dami namang mayroong confidential fund. Bakit sinisingle out nila si VP Sara? At bakit hinahanapan nila ng accountability? Ang daming dapat tanungin tungkol sa accountability. Unang-una na si Tamba. Andiyan yung mga kasabwat ni Tamba, sila Saldico, ibang mga congressman, yung mga party list, kung saan ba nila dinadala yung mga nakukuha nilang pondo. Ganon din sa mga congressman, saan nila dinadala. Si PBBM, ang laki ng confidential fund. Parang sa 3 taon niya, naka 15 billion na. Parang 5 billion kada taon ang kanyang confidential fund. Versus 125 million ni VP Sara sa confidential fund. Bakit sinisingle out nila si VP Sara? Tama si Chis Escudero no? Ang daming pwedeng hanapan ng accountability yan. Bakit yung iba hindi sila naghahanap ng accountability? 'Di ba? Yan yung sinabi ni Chis Escudero. Kaya may tama din. May tama din po si Chis. Ulitin ko hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. Oh. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Ulitin nga po natin para malinaw. Kasi hindi malinaw po yung yung ayaw ko kay VP Sara. Baka ma-misinterpret lang natin Ulitin ko hindi ako pabor.
hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. Okay. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. Alam nyo kasi maraming mga kalaban, mga politiko na ayaw kay VP Sara. Bukod sa ayaw nila kay VP Sara, mga galit na galit pa ito. Galit na galit pa kay VP Sara. Unang-una na, yung mga komunista. Dahil nilabanan ni VP Sara yung mga komunista sa Davao eh. Kaya insurgency free ang Davao ngayon. Diyan, galit na galit yung komunista. Nung araw pala, ang laki-laki ng kampo nila dyan sa mga gubat dyan sa Davao. At natibag yan ng mga Duterte. Kaya galit na galit ang mga komunista. Bukod doon, tinulungan pa ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya si Kibuloy ngayon nakakulong. Dahil sa mga komunista yan, yung paglaban ni Apollo Kibuloy sa mga komunista. Kaya yan, nakipag-sabuatan dyan, nakipag-alyansa si Tamba. Kaya lumakas ang puwersa ng mga komunista at naipakulong nila si Kibuloy. At naging kaalyado rin ng komunista si PBBM. Sobrang powerful na nila. Diyan ka magtataka dito sa administrasyon nito. Kalaban ng gobyerno, nakikipag-alyansa sila. Kaya sirang-sira na. Sirang-sira si Tamba, si PBBM, sirang-sira na rin. Lumagapak na yung lahat ng survey. Lumagapak na. So, ito yung sinasabi natin. Ano yung sinasabi ni Cheese na ayaw niya kay VP Sara? Hindi kasi malinaw. Ano yung kinaayaw niya kay VP Sara? Ayaw niya ba ito bilang Vice President? Or ayaw niya ba ito bilang contender sa 2028? Ewan ko kung nag-aambisyon din si Cheese na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Pero ang layo ng survey ni Cheese, hindi rin siya pumapantay lang siya kila Bongo, kila Risa Hontiveros. Ganun yung kila Manny Pacquiao, ganun yung survey lang ni Cheese eh. Bakit niya nasabi na ayaw niya kay VP Sara? Hindi po malinaw yun. Hindi naman inungkat ito ng mga media. Hindi nag-follow up ng question tungkol sa nabitawang salita ni Cheese Escudero. Ganun pa man, ayaw niya kay VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. Hindi naman daw siya galit kay VP Sara. Paano mo naman masasabi na galit ako kay VP Sara di pinutakte ka, nilanggam ka ng mga Duterte supporters. Hindi mo pwedeng sabihin yon, lalo na ikaw ay tatakbo bilang Senate President. So maraming ayaw kay VP Sara. Unang-una, ito na ngang komunista. Pangalawa, yung mga magnanakaw na politiko, magnanakaw sa mga empleyado ng gobyerno, ayaw sa Duterte niyan. Kasi hindi sila makapagnakaw. 6 na taon. Kapag naupo si VP Sara sa 2028, 6 na taon silang hindi makakapagnakaw. Di ba, bisit na bisit yan pag yung mga magnanakaw hindi makapagnakaw. Hanggang ngayon, ngayon pa lang, pipigilan na nila yung pag-upo ni VP Sara. O di pa? At yung nabulgar nga ni Percy Lapid, no? Na yung gobyerno ni Bongbong ay pinasok na ng mga sindikato. So kasama ng mga sindikato diyan. Politikong magnanakaw, sindikato, ang dami pong sindikato sa gobyerno. Komunista, yan yung mga galit na galit. At atat na atat matuloy ang impeachment. Tungkol naman sa impeachment, nagsabi na ako ng nakaraan
Sabi ko, gusto ko rin po matuloy itong impeachment, yung trial mismo. Para, kasi kapag hindi natuloy ito, naharang agad, technical, magiging isang ano ba to? Yung pagkapanalo ni BP Sara, confidential, questionable. Hindi pa, walang closure, kumbaga sa break ng ng magsyota. Walang closure. So, mas maganda sa akin na matuloy itong impeachment. At yan din ang gustong-gusto ng yung mga anchor ng mga malalaking network. DCWB, yung GMA, ABS-CBN, TV5, yung mga anchor, mahalatang halata, gustong-gusto nilang matuloy. Bakit? Malaki kikitain nila sa live coverage. Kung tatagal ng 5 months, 6 months yung trial, ang laki ng kikitain ng mga network na yan. Opo, sa commercial lang, milyon-milyon ang dadagsain sila ng commercial. Excuse me po. At siguro, baka malaki ang bonus ng mga anchor, yung mga newscaster, kapag natuloy itong impeachment trial. Ang laki po ng kikitain ng mga media dyan. Maniwala po kayo sa mga advertisement. Kaya gustong-gusto nila. At gustong-gusto rin ng ng mga kalaban, ng mga Duterte, dahil habang nagtatrial, mag-iisip yan ng mga kung anong kademonyuhan. Kahit sabihin natin yung ebidensya nila mahina, mag-iisip yan. Kasi habang tumatakbo yung trial, andyan yung transaksyon sa mga senator judges. Sa mga senator judges. Pwede pa nilang hilutin. Kailangan nila maka-16. So, hihilutin nila yung 16 na yan. Kailangan maka-16 tayo. Didemonyohin nila yan. O opera nila ng limpak-limpak na sarapi yan. Kaya gusto nila matuloy. No? Kahit mahina ang ebidensya, basta nakakuha sila ng 16 at boboto to convict BP Sara. Doon yung pagkakataon nila habang gumugulong yung trial. Ayan, didemonyohin nila yung mga senador. Pero meron na tayong 5 solid Duterte Black. Nandyan pa si Bam Aquino. Nangako yan. Bali-balita lang, nangako sa Iglesia ni Cristo. Kasi in-endorse yan ng Iglesia ni Cristo. Nangako yan ng sino-sino ba yung mga in-endorse ng Iglesia ni Cristo? Alam ko may mga pangako sila eh. I-endorse yun. Halimbawa ako, Iglesia ni Cristo, pamunuan ako. I-endorse ko kayo pero may kasunduan tayo, no? I-endorse kayo ng iglesia pero hindi nyo i-impeach si BP Sara. Okay, andyan si Lacson Soto, di ba? I-endorse ng Iglesia ni Cristo. Bam Aquino, Camille Villar. Sino pa ba? Iyan yung bali-balita lang kasi alam niyo naman, di ba? Lantad naman na kontra yung INC sa impeachment kay BP Sara. Kaya kung ikaw i-endorse kita, tapos kumbaga gustong-gusto mong ma-impeach si BP Sara at galit na galit ka kay BP Sara, bakit kita i-endorse? Di ba? I-endorse kita siguro dahil nakita ng Iglesia ni Cristo na mukhang hindi mo naman i-impeach si BP Sara or baka may kasunduan na talaga yan. Kaya yung mga sinasabi ni Lacson, malaro yung mga politiko. Huwag po kayong masyadong maniniwala sa mga matatamis na dila ng mga politiko. Yung iba, nilalaro lang po kayo.
Kaya yung mga sagot nila sa interview, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan agad-agad. Malalaman nyo yan bandang huli. So, magkikita sa finish line. Sino pa ba yung in-endorse? Si Bong Revilla, hindi naman nanalo. Si Benhar Abalos yata in-endorso, hindi rin nanalo. So, yun. kaya ang laki ng numero ni BP Sara na ma-technical talaga ito, maharang. Pero gusto nga natin na matuloy yung trial para magkaroon ng closure, walang controversial, walang questionable. No? Yun yung magandang pagkapanalo. Parang sa boxing, di ba? Sa boxing, itinigil yung boxing dahil may bawal na ginawa yung isang boksingero. Nanalo yung isang boksingero dahil sa technical. So hindi malinaw yung pagkapanalo ng isang boksingero, di ba? So ang gagawin niyan, magre-rematch uli. So kung matitigil ito, magre-rematch uli itong prosecutor saka abogado ni BP Sara. Magpapile uli. Kaya lang maghihintay sila ng 1 year ban. So, mas maganda kung matuloy talaga. At para makanood kayo ng live coverage ng impeachment trial. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.